In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik, no? At ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ang Apokripon ni Apostol Juan. Nasa ikatlong yugto na po tayo o part 3. Medyo mahaba-haba po ito, mga kapatid. Nawa at makakinig nito ay bigyan ng kaunawaan, lawak ng pangunawa at ang bawat sa igabayan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Bago po tayo magsimula ay magbigay po tayo ng maiksing panalangin. Amang Diyos, idinadalain ko po sa oras ito ang aking pagbabasa at makakapakinig nito ay bigyan ng pagpapalang spiritual, physical man, kagalingan sa bawat may karamdaman, lalo na dahil sa kumakalat na coronavirus. At nawa, kabagat patawarin niyo po kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. Idinadalain ko po at binibigay ko sa inyo, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, ang kapuriang kadakilahan, kaluwalhatian, kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Nawa, Amang Diyos, sa oras ito ay pagpalain nawa ninyo ng lawak ng pangunawa ang inyong lingkod sa aking pagbabasa about dito sa ang Apokripon ni Apostol Juan na hinayag ng Panginoong Kristo sa kanyang apostol na si Juan sapagkat yun ang inyong kalooban. Naway sa oras ito ay tanggapin ang aking pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Ngayon mga kapatid, no, tayo po magsisimula sa ating ikatlong yugto, ang Apokripon ni Apostol Juan. At mula sa na kaalaman ng perpektong pag-iisip, sa pamagitan ng paghahayag ng kalooban ng di nakikitang espiritu at ang kalooban ng otoganes at perpektong tao, lumitaw ang unang paghahayag at ang katotohanan. Ito ang isang sinumang birhen na tinawag ng espiritu, si Pegera, Adamas, at iniligay siya sa unang iyon kasama ang makapangyarihang ang otoganes, ang Kristo, sa pamagitan ng unang ilaw na armosel at ang kasama niya ang kanyang mga kapangyarihan. At ang di nakikita ay nagbigay sa kanya ng isang espiritual, walang talo na kapangyarihan. At siya ay nagsalita at niluwalhati at pinuri ang di nakikitang espiritu na sinasabi, ito ay para sa iyo, na ang lahat ay naging bagay at ang lahat ay babalik sa iyo. Purihin ko at luwalhatiin ka, at ang mga otoganes at ang mga buwan, ang tatlo, ang Ama, ang Ina at ang Anak, ang perpektong kapangyarihan. At iniligay niya ang kanyang anak na lalaki na si Seth sa ikalawang iyon sa piling ng pangalawang ilaw na Oriel. At sa ikatlong ng iyon, ang binhi ni Seth ay iniligay sa ikatlong ilaw na Debeday. At ang mga kaluluwa ng mga banal ay iniligay doon. At sa ikaapat na araw, ang mga kaluluwa iniligay ng mga hindi nakakaalam ng pleroma at hindi nagsisi ng sabay-sabay, ngunit nagpumilit ng ilang sandali at nagsisi. Pagkatapos, sila ay nasa ikaapat na ilaw na Eletet. Ito ay mga nilalang na nililulhati ang di nakikitang espiritu. At ang Sophia ng Iponya bilang isang pag-iintindi ay naglihi ng isang pag-iisip mula sa kanyang sarili. At ang paglilihi ng di nakikitang espiritu at alam. Nais niyang maglabas ng isang pagkakahawig sa kanyang sarili nang walang pahintulot ng espiritu. Hindi siya inaprobahan at nang walang pagsasama niya at walang pagsaalang-alang, at kahit na ang tao sa kanyang kahinaan ay hindi naaprobahan at hindi niya natagpuan ang kanyang kasunduan at naisip niya nang walang pahintulot ng espiritu at kaalaman ng kanyang kasunduan. Gayunpaman, siya at dahil sa walang talo na kapangyarihan na nasa kanya, ang kanyang pag-iisip ay hindi mananatiling walang ginawa. At may lumabas mula sa kanya na hindi sakdal
at naiiba sa kanyang itsura. Sapagkat nilikha niya ito nang walang siyang pagsasama. Ang pagkakahawig ng ina nito sapagkat mayroong itong ibang anyo. At nang makita niya ang mga kahinatnan ng kanyang pagnanasa, nagbago ito sa isang anyo ng ahas na mukha ng leon. At ang mga mata nito ay parang mga apoy ng kidlat na kumikislap. Itinapon niya ito sa kanya sa labas ng lugar na iyon, na walang sinumang maaaring makita ito ng mga walang kamatayan, sapagkat nilikha niya ito sa kamangmangan. At pinalilibutan niya ito ng isang maliwanag na ulap, at iniligay niya ang isang trono sa gitna ng ulap upang walang makakita dito maliban sa banal na espiritu na tinawag na ina ng mga buhay. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Yeltabot. Ito ang unang arko na kumuha ng isang mahusay na kapangyarihan mula sa kanyang ina. At inalis niya ang kanyang sarili sa kanya at lumayo sa mga lugar kung saan siya ipinanganak. Siya ay naging malakas at tilika para sa kanyang sarili ng iba pang mga bulalakaw na may ningas ng maliwanag na apoy na para ring umiiral ngayon. At sumali siya sa kanyang pagmamataas na nasa kanya at nagmamakaawa ng mga otoridad para sa kanyang sarili. Ang pangalan ng una ay Atot, na tinawag ng mga henerasyon ng mag-aani, mga ani. Ang pangalawa ay si Harmas, na siyang mata ng inggit. Ang pangatlo ay si Kakila Ubri. Ang pang-apat ay si Yabel. Ang ikalima ay si Adunayu, na tinawag na Sabaut. At ang pang-anim ay si Cain, na tinawag ng mga henerasyon ng mga tao ang araw. Ang ikapitong si Abel. Ang ikawalong si Abrincens. Ang ikasyam ay si Yobel. Ang ikasampu ay si Armukupil. Ang ikalabing isang si Mershel Adonai. Ang ikalibing dalawa ay si Belias. Siya ang nasa ibabaw ng kalaliman ng Hades, mga langit. At 5 sa kalaliman ng kalaliman upang sila ay maghari. At siya ay nakikibahagi at ang kanyang apoy kasama nila, ngunit hindi siya nagpadala mula sa kapangyarihan ng ilaw na kinuha niya mula sa kanyang ina, sapagkat siya ay ignoranting kadiliman. At nang naghalo ay humalo sa kadiliman, pinasan nito ang kadiliman. At nang ang kadiliman ay nagalo sa ilaw, pinadilim nito ang ilaw, at hindi ito naging ilaw o madilim, ngunit naging madilim. Ngayon, ang arkon na mahina ay may 3 pangalan. Ang unang pangalan ay Yaltabot. Ang pangalawa ay Saklas. At ang pangatlo ay si Samael. At siya ay nainis sa kanyang pagmamataas na nasa kanya, sapagkat sinabi niya, "Ako ang Diyos, at nandyan ay walang ibang Diyos na nasa tabi ko," sapagkat siya ay walang alam sa kanyang lakas, ang lugar kung saan siya nanggaling. At ang mga arkon ay lumikha ng 7 kapangyarihan para sa kanilang sarili, at ang mga kapangyarihan ay nilikha para sa kanilang sarili ng 6 na mga anghel para sa bawat isang anghel. Sila ay naging 365 na anghel. At ito ang mga katawan na kabilang sa mga pangalan. Ang una ay si Atot, isang mukha niya ang tupa. Pangalawa ay si Eliu, mayroong siyang mukha ng asno. Ang pangatlo ay si Astapios, mayroon siyang mukha ng hyena.
Ang pang-apat ay si Yaw. Meron siyang mukha ng ahas na may 7 ulo. Ang ikalima ay si Sabaoth. Mayroon siyang mukha ng dragon. Ang pang-anim ay ang Adonin. Meron siyang mukha ng unggoy. Ang pang-7 ay si Sabede. Meron siyang isang nagliliyab na mukha ng apoy. Ito ang ika-7 linggo. Ngunit si Yaltabaoth ay may maraming mga mukha higit sa lahat upang siya ay maglagay ng mukha sa kanilang lahat ayon sa kanyang hangarin nang siya ay nasa gitna ng mga serap. Ibinahagi niya ang kanyang apoy sa kanila, naging Panginoon sa kanila. Dahil sa lakas ng kaluwalhatian na tinamon niya sa ilaw ng kanyang ina, tinawag niya ang kanyang sarili na Diyos at hindi niya sinunod ang lugar kung saan siya nanggaling. At pinagsama niya ang 7 kapangyarihan sa kanyang pag-iisip sa mga otoridad na kasama niya. At nang magsalita ito ay nangyari. At pinangalanan niya ang bawat kapangyarihan na nagsisimula sa pinakamataas. Ang una, ang kabutihan sa una, otoridad. Atot, ang pangalawa, ay paunang nalalaman kasama ang pangalawa, si Elusiao. At ang pangatlo ay may Diyos na may pangatlo, ang Astrapio. At ang pang-apat ay Panginoon sa ika-4, si Yaw. Ang panglima ay ang kaharian na may panglima, si Sabaoth. Ang pang-anim ay inggit sa pang-anim, si Adonai. Ang pang-7 ay ang pangunawa sa ika-7, isa, si Sabaoth. At ang mga ito ay may isang kalawakan na naayon sa bawat isang langit. At binigyan ng mata ayon sa kaluwalhatian na kabilang sa langit para sa pagkasira ng mga kapangyarihan. At sa mga pangalan na binigay sa kanila ng kanilang pinagmulan ay may kapangyarihan. Ngunit ang mga pangalan na ibinigay sa kanila ayon sa kaluwalhatian na kabilang sa langit ay nangangahulugan na para sa kanila ng pagkawasak at kawalan ng lakas. Sa gayon, mayroon silang 2 pangalan. At nalikha niya ang lahat, inayos niya ayon sa modelo ng mga unang iyon na naganap upang malikha niya sila tulad ng mga hindi masisira. Hindi dahil nakita niya ang mga hindi masasalat, ngunit ang kapangyarihan sa kanya na nakinuha niya mula sa kanyang ina ay gumawa sa kanya ng pagkakahawig ng kosmos. At nang makita niya ang nilikha na pumapaligid sa kanya at ang karamihan ng mga anghel sa paligid niya na lumabas mula sa kanya, sinabi niya sa kanila, "Ako ay isang Diyos na seloso at walang ibang Diyos nasa tabi ko." Ngunit sa pamagitan ng pag-aanunsyo nito ay ipinahiwatig niya sa mga anghel na dumalo sa kanya na mayroong ibang Diyos. Sapagkat kung walang ibang tao, kanino siya maiinggit? Pagkatapos ay nagsimulang lumipat-lipat ang ina. Nalalaman niya ang kakulangan ng lumabo ang nigniningning ng kanyang ilaw. At siya ay naging madilim dahil sa kanyang pagsasama ay hindi sumang-ayon sa kanya. At sinabi ko, "Panginoon, anong ibig sabihin na lumipat siya papunta?" Ngunit ngumiti siya at sinabi, "Huwag isipin ito tulad ng sinabi ni Moises sa itaas ng mga tubig." Hindi, ngunit nang makita niya ang kasamaan na nangyari at pagnanakaw na nagawa ng kanyang anak, nagsisi siya. At siya ay natalo ng pagkalimot sa kadiliman ng kamangmangan at nagsimula siyang mahiya. At hindi siya naglakas loob na bumalik, ngunit siya ay gumagalaw. Mga kapatid, tayo muling hihinto dito sa ikatlong yugto, no? Magkakaroon po tayo ng ika-4 na yugto. Bagamat sa pagkakatranslate ng Google Translate, kayo na po sanang bahala ang siyang umunawa
sa mga talatang nabasa ko dito sa ang Apokripo ni Apostol Juan. Nawa ang bawat isa ay bigyan ng kalawakan, pangunawa ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa.